Maliwanag, maingay at masigla. Ganyan ang karaniwang eksena sa mga kalsada sa Metro Manila. Pero anong gagawin mo kung isang araw, bigla na lamang itong nabalot ng kadiliman? Susuko ka na ba o lalaban pa? Ganyan ang araw-araw na tanong ni Lolit sa kanyang sarili matapos niyang maging PWD bunsod ng visual impairment noong 2017. Sa sobrang labo ng mata ni Lolit na epekto ng kanyang diabetes, hindi na niya kayang kumilos gaya ng dati. At ang masakit pa, patuloy na nadadagdagan ang kanyang mga karamdaman. Kaya't ang sandigan na lang niya ngayon, mga gamot, ang kanyang pamilya at ang kanyang pananalig sa Diyos. Nung naisip ko bakit, siyempre sa loob mo, bakit ako pa? Wala naman akong magagawa kasi nangyari na yun eh. Dahil sabi ko nga siguro, dito binigay ng Diyos kung hindi ko kaya. Sumasama loob ko pero hindi pa rin ako bumibitaw. Kasi alam kong kaya ko pa rin po, sabi ko. Tsaka nandiyan yung mga kapatid ko, tinutulungan ako. Tulad ng iba pang PWD sa bansa, tila bahagi na raw ng buhay ni Lolit ang diskriminasyon. Kaya naman hindi na rin nakagugulat pa na salat din sila sa oportunidad. Naku, wala nang pag-asa yan. Sabihin ganun. Kasi hindi naman nawawala yun eh. Sabi ko, tatanggapin mo na lang kasi andyan na yun sa buhay mo eh. Alam mo naman, makipag-away ka pa. Siyempre, hindi na. Kasi tanggapin mo na sa sarili mo na ganito ka na. Sa tala ng National Council on Disability Affairs, higit 1.2 milyon ang kasalukuyang bilang ng PWD sa bansa. May iba't ibang uri ng disability, nariyan ang speech impairment, hard of hearing, rare disease, at iba pa. Yung persons with disabilities natin, yun yung may mga as of the moment, nung sa law natin, basing from Republic Act 7277 of the Magna Carta, yun po yung mga may permanent na impairment with respect to their mental, respect to physical and sensory na mga disabilities. Sabi ng NCDA, patuloy nilang tinututukan ang sitwasyon ng mga PWD sa bansa. Pero kailangan din ng whole-of-nation approach para maihatid sa kanila ang pantay na karapatan at mas marami pang oportunidad. We would like to address all persons with disability na laban po tayo sa rights natin. Si NCDA naman po, nilalayon talaga namin na mabigay po yung dapat na mabigay sa kanila. Pero alam nyo ba na ang mas magandang bukas para sa PWD, abot kamay na dahil sa iba't ibang proyekto ng DSWD para sa kanila tulad na lamang ng Cash for Work program. Isa sa mga prioridad ng Department of Social Welfare and Development ang pagtugon sa mga pangangailangan ng mga PWD at paghatid ng mas maraming oportunidad para sa kanila. Kaya naman, bahagi ng mga inisyatibong hatid ng kagawaran para sa sektor na ito ang Cash for Work program. Ito'y naglalayo na tulungan yung ating mga persons with disability na mabigyan ng temporary na trabaho o kung hindi man sila direkta, yung may mga kapansanan, ay yung mga kamag-anak nila. Dito po sa atin, kailangan kayo ay ma-target ng ating NHTO o yung National Household Targeting System for Poverty Reduction. Ito yung listahan na natin, yung gumagawa ng Profile of the Poor. But then, bukod po doon, kung hindi man kayo nakasama sa ating listahanan, tumatanggap din tayo ng mga endorsement. Pero ito, upon the verification din ng ating DSWD. Tumatagal ng 6 hanggang 10 araw ang Cash for Work program at ang trabahong gagawin pwedeng umikot sa community service, environmental protection, disaster mitigation o iba pang gawain depende sa kapasidad ng benepisyaryo at ang sahod kaparehas ng minimum wage. Ang magandang balita pa, maaari rin itong mauwi sa permanenteng trabaho. Sa buong Pilipinas, aabot na sa halos 251,000 beneficiaries ang nakinabang sa programa sa taong ito at nasa 904 million pesos na rin ang nailabas na pondo ng DSWD para rito.
Tayo po alam natin yung plight ng ating mga kababayan na may kapansanan. Pero sabi nga natin, marami sa ating mga kababayan na may kapansanan ay hindi naman naghahangad ng limos. Bagkus ang ninanais lang nila ay mabigyan sila ng pagkakataon na patunayan sa kanilang sarili na bagamat yes, sabi niya, meron kaming handicap, talagang literally, pero may kaya din silang gawin. At ito po yung pinagtutulong-tulungang i-provide ng national government, kabilang po ang inyong DSWD. Isa sa mga benepisyaryo ng Cash for Work program ng DSWD, si Daniela. Hindi man siya nakakakita, binigyan niya ng direksyon ng pamahalaan ang kanyang buhay. Dati kasi akala niya hindi na siya makatatanaw pa ng liwanag. Siyempre, masakit. Kasi siyempre, hindi mo na makita, hindi ka na makapagtrabaho. So, hindi ka na makapag-earn ng para sa personal na pangangailangan mo. So, yung mga bagay na personal mo na lang na pangangailangan, kailangan mo pang ihingi. Bago magtrabaho, maaari ring dumaan sa libreng training ang mga PWD. Hatid naman ng National Vocational Rehabilitation Center na isa ring sangay ng DSWD. Ang napiling landas dito ni Daniela, massage services. Kung dati wala siyang kaalam-alam sa pagmamasahe, ngayon tila eksperto na raw siya rito. Hindi lang bagong kaalaman kundi bagong pag-asa rin ang hatid ng training center na ito para sa mga tulad ni Daniela. Bukod sa kanya, may ibang mga PWD pa na tinuturuan dito at ang programa at module na itinuturo sa kanila nakabase sa kanilang kakayahan at kapasidad. Karamihan ng mga trainee rito ay PWD pero tumatanggap din sila ng iba pang aplikante. We have several courses. So we have the computer software, we have the computer hardware, meron din po kaming hairdressing, beauty services, fashion apparel, meron din po kaming hotel and restaurant management. Sabi nga nila, malayo na pero malayo pa. Kaya alam nyo ba, marami pang ibang hakbang na ikinakasa ang pamahalaan para sa mga PWD. Dito sa 2 kapulungan ng Kongreso, iba't ibang panukala na ang inihain ng mga mambabatas para maiangat pa ang kalagayan ng mga differently abled nating kababayan. Katulad na lang ng House Bill No. 8941 na nagsusulong ng pagbibigay ng trabaho at iba pang oportunidad para sa mga PWD. Isa sa mga principal author nito ay si ACT-CIS Party List Representative Erwin Tulfo na dati ring naglingkod bilang kalihim ng DSWD. Marami ako nakita mga batas na naka-file para sa PWDs. I'll really have to talk to the speaker siguro when we come back from break this November na kung pwedeng madaliin na yung ilang mga batas para sa PWDs. Iba't iba man ang kanilang kapansanan, isa lang ang kanilang inaasam. Yan ay sanay sa ilalim ng kasalukuyang administrasyon, tunay na maipagkaloob sa kanila ang mas magandang bukas, malayo sa diskriminasyon at siksik sa pagkalinga at pagmamahal. If there is a light in the darkness, so ito na yon. Kung nasa kadiliman ka man, meron pa ring ilaw, meron pa ring liwanag. Melales Moras on assignment.